Update po tayo sa nangyaring malakas na lindol sa Japan. Nagpalipas ng magdamag ang ilan pong katao sa Japan sa iba't ibang evacuation centers matapos nga ang pagtama ng malakas na lindol. Inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga nasawi kung saan maraming mga gusali na rin ang nasira sa magnitude 7.6 na lindol. May ilang tao na rin ang naipit at hindi makalabas mula sa mga gumuhong gusali dahil sa nasabing lindol. Hindi naman bababa sa 600 na aftershocks ang naranasan, kung saan ayon sa mga eksperto natatagal pa ang mga aftershock ng mahigit isang linggo. Nawalan rin ng supply ng kuryente sa Isuzu City sa Ishikawa Prefecture kung saan ay tumamang nasabing lindol. Ito na ang sinasabing matinding pagyanig sa Japan mula noong taong 2011 nang tumama ang magnitude 9 naman na lindol na nagresulta sa tsunami at ikinasawi na mahigit 18,000 katao. Dahil rin sa nasabing nagdaang lindol ay bumigay ang Fukushima Power Plant. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, hinikayat naman ng Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers doon sa bahagi ng Japan na tumawag sa kanilang hotline. Yan ay kung nangangailangan ng tulong matapos naman ang malakas na 7.6 magnitude na lindol na kalaunan ay naging 7.4 matapos ang reassessment doon sa data ng naturang pagyanig na tumama malapit ho sa kanlurang baybayin ng Honshu. Sa isang kalatas ay ibinahagi ng Department of Migrant Workers Officer in Charge na si Hans Leo Kakdak ang mga sumusunod na numerong maaari ho daw tawagan. Maaari ho diyang makipag-ugnayan sa desk ng kanilang tanggapan na 1348 sa ibang bansa at yan ay nasa code na 632-1348. Habang yung isa pang hotline mga kabombo ay maaari ding gamitin ay may numero na 70 positive number 81 70 22 75, 60 at 82 mga kabombo. At yan ay ilalabas natin din sa pamamagitan ng ating Facebook at YouTube pati na ng ating official website www.bomboradio.com para husak kabatiran ng ating mga kababayan dyan sa Japan na nangangailangan ng karampatang tulong. Sinabi ho ng Foreign Affairs Undersecretary naman at for migrant workers na si Eduardo De Vega, naghihikayat pa rin sila doon sa kanilang mga kasamahan na iparating sa mabilis na paraan yung mga impormasyon hinggil sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol. Anya, humigit kumulang 298,000 Pilipinos ang nasa Japan, kabilang na yung humigit kumulang ho sa 1,300 na nandyan mismo sa Ishikawa Prefecture. At una nga rito ay inisyal na naiulat na nasa 7.6 magnitude ang naturang lindol ang tumama. Ngunit base naman sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasa 7.4 magnitude ang tumama sa gitna na rin ng naturang bansa at maging dun sa kanlurang baybayin noong araw ho ng Lunes o kahapon. Nagdulot ho yan ng babala ng tsunami at pagdikas dun sa ilang mga residente. Nawalan pa ng supply ng kuryente ang libu-libong mga tahanan at nagambala rin yung flight at serbisyo ng tren patungo naman sa mga apektadong rehiyon. Sinabi naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na walang banta ng tsunami dito sa Pilipinas at yan ay patuloy naman ay monitor dahil posibleng magpatuloy umano ang mga aftershocks hanggang sa mga susunod na buwan dahil nga sa lakas ng naturang pagyanig. Nagbigay ng enerhiya na 7.6 magnitude at ang ganyang kalakas na lindol maaaring tumagal ng hanggang 3 buwan ang mga aftershocks na maaaring maranasan at yan ay magpapatuloy hanggang sa posible pang lagpas sa naturang period, depende ho sa frequent shocks na may tatala mula ho sa pinanggalingan o yung epicenter mismo ng naturang pagyanig. Kaugnay naman po sa sitwasyon ng ating mga kababayang overseas Filipino workers sa Japan, wala pong naiulat ng mga Pilipinong nasawi sa tumamang malakas na magnitude 7.4 na lindol nitong araw po ng Lunes. Ayon na rin po yan kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Anya, nasa ligtas na kalagayan ang lahat ng mga Pilipinong naninirahan sa Wajima, Ishikawa Prefecture sa Japan na tinamaan ng lindol.
Sinabi din ni Undersecretary De Vega na agad nilang kinontak ang mga Filipino community na nasa lugar at wala pang casualties na naiulat sa ngayon. Sinunod din ng mga Pilipino ang abiso ng prefectural government na lumikas na sa mas mataas ang mga lugar at para maiwasan na rin ang mga pinsala na naitala sa mga kalsada at tulay. Nag-issue na rin ng parehong advisory ang Nagoya Philippine Consulate General at patuloy pa ring nakabantay sa sitwasyon ng mga Pilipino doon. Sa ngayon, 4 na katao na ang kumpirmadong nasawi sa pagtama ng malakas na lindol sa may Western Japan.